Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga sulok tayo ng ating mundo. Sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Josie Makatangay. Siya ang sister ni Army Green na nandyan sa Dubai. Again, happy birthday kay Josie Makatangay. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 43 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipis, meron siyang 31 na mga comments. Sam Pangita, meron siyang 24 na mga comments. Nandyan din si Phil Makabato, meron siyang 22 na mga comments, and Roro Siquera, meron siyang 18, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, I am very happy. Bakit si Ivan? Kasi ngayong mga DDS talagang sumabog ho. Sumabog ang kanilang mundo. Galit na galit. Bakit si Ivan? Ano ang nangyari? Diba yung apat na member ng Malita Boys, yung security guard ni Zaldico, di ba sila ho ay nag-recant? Meron na rin hong nag-recant. Sino si Ivan? Si Orly Gutesa. Yung isma rin na si Orly Gutesa, yung tauhan o yung bata-bata ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Yung kanilang surprise witness. Yes, bumaliktad na rin mga kababayan. Diba, flooding ngayon ang Facebook. Talagang sumabog ho yung social media ngayon. Kasi nga hindi inasahan ng mga DDS na pati din itong si Orly Gutesa ay nag-recant na rin. Bumaliktad na rin. Grabe no? Binayaran pala siya or pinangakuan pala siya ng 150 million pesos ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta para lang sisiraan si Representative Martin Romualdez. Ito ang ating balita. For more details, let's watch this. Bukod sa tatlong dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit
base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Mr. Marcolita ang apidabit na yun. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontak. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang basahin mo lang yan at mababayaran na naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, ang gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. At promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark at naasawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kuna ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Oh, di ba? Nagsibaliktaran na sila. Kasi nga, nakonsensya na mga kababayan, nakonsensya na sila. Di ba? Noon pa ho, nung lumabas itong si Orly Guteza, klarong-klaro na. Bakit? Kasi kung maalala natin, di ba yung nung binasa ang kanyang script, nagkamali-mali siya doon. Talagang kinotes siya ni Marcoleta. Nagbukha tuloy ito si Marcoleta na abogado ni Orly Guteza. Kasi nga mas kabisado pa ni Marcoleta yung binasa na script ni Orly Guteza. Naalala mo natin yan, di ba? So doon pa lang ho, klarong-klaro na. So naisip ko noon, itong taon na to, binayaran to para lang siraan si Martin Romualdez. At hindi tayo nagkamali. O di ba mga DDS, iyaka na naman. Siyempre, expect natin yan na ang script ngayon ng mga DDS, yan ho ay bumiligtad kasi nga binayaran niya ng maleta. Nakatanggap siguro ng maleta, kaya bumiligtad itong si Orly Guteza. Yan ho ang expect natin na paninira na naman at saka banat o ribat ng mga DDS. Di ba? Kasi kapag merong babaliktad, ano ang kanilang laging sinasabi? Nabayaran na din ng maleta. O, di ba? Pero ang ating hihintayin ngayon, ito na namang ombudsman. Bakit si Ivan? Kasi nga di ba, nung bumaliktad yung 4 na Malita Boys, binantaan yon na sila ay kakasuhan. Di ba? Ng ombudsman, sila daw ay kakasuhan. Kasi gusto talaga
ni Boying Rimulya, sa tingin ko lang ha, nakita ko lang dito na itong si Boying Rimulya, imukha yatang merong galit dito kay Martin Romualdez. Talaga gusto niyang idiin itong si Martin Romualdez. Kaya yung apat ho na nag-recant na member ng Malita Boys, gustong kasuhan ni Boying Rimulya. Baka mangyari din yan dito kay Orly Gutesa. Hindi malayo. Baka mangyari din yan dito kay Orly Gutesa. Baka siya din ay hindi natin alam kung ano ang plano talaga ng ombudsman. Ialam ho natin yung pag-uutak nito ni Boying Rimulya. Sana hindi mangyari. But for now, we are very happy kasi nga nakita na natin at nalaman na natin kung ano talaga yung totoo. Isipin nyo si Orly Gutesa, pinangakuan ng malaking pera ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. 150 million pesos. Ano na mga DDS? Sino dito ang bayaran? 'Di ba? Lagi niyo sinasabi na bayaran daw yung sumuporta dito kay Martin Romualdez. Pero tingnan niyo ho kung sino ang totoong bayaran. Oh, di ba? Iyakan na naman ang mga DDS. So isa din sa breaking news mga kababayan ko, di ba yung itong si yung kaibigan ninyo, yung BP na walang kwenta. 'Di ba? Kasi nga napahiya. Itong si Sara Duterte, siya ho ay nagtangka na pupunta, tatakas na naman doon sa Japan. Kasi nga meron siyang plano daw doon na rally. Not just rally, disinformation rally na naman. Pero nalaman ho ng publiko. Kasi yan ho ay sinabing mismo ni Yussi Claire Castro. Di ba, Binoking? Hey. So itang si Sara Duterte, syempre napahiya. Kasi nga isipin nyo lang ho, talaga siya ay pinutakti, kinuyog ho ng netizen. Bakit? Nasa gitna ho ng kalamidad, nakaroon ho ng bagyo, nakaroon ho ng baha sa Luzon area. Tas tatakas ka, pupunta, babiyahe ka doon sa Japan para lang mag-rally. Diba? So dahil nalaman ng publiko, nag-isip sila na kansilahin na lang at magpalusot dito. So ano ang palusot si Ivan? Ipapakita ko muna sa inyo itong balita para meron tayong idea. For more details, let's watch this. Kinumpirma ng Office of the President na kinansela na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nakatakdang biyahe sa Japan. Sa kopya ng dokumentong ibinahagi ng Office of the President, makikitang kinansela na ng OBP ang foreign travel ng Vice Presidente na nakaschedule sana ngayong August 19 hanggang August 24. Sa pahayag ni BP Duterte, sinabi nito na nagbago na ang kanyang plano at ang updated information nito ay naipagbigay alam na rin sa Office of the President. Sa statement, nakasaad rin na nais paalalahanan ni BP Duterte ang tanggapan ng Pangulo na ang patuloy na paglalathala o pagsasapubliko ng kanyang schedule ay isang seryosong concern, kung saan nakokompromiso ang kanyang personal security at nag-expose sa kanya sa panganib. Nauna nang kinumpirma kahapon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Malacanang Press Corps na nag-request ng Travel Authority ang OBP na inisyu noong August 17 at kinansila kahapon August 18. Di ba napahiya ang gunggong? Isipin nyo, ayaw niyang tumulong, no? Gusto niya talaga ng luling hayaw. Gusto niya talaga na pupunta doon sa ibang lugar para lang mag-rally, para lang manira sa ating gobyerno, ilalo na kay President BBM. So ngayon, pinakansila ang kanyang trip doon sa Japan. So para matabunan ang issue na yan, naghanap na naman siya dating gawi. Ang gawain niya na maghanap siya ng patay para kanyang gagawin na photo ops na naman. Di ba? Tas una, di ba nagpunta ako doon nagpost ako doon sa ating Facebook account. Nasabi ko doon na ang rason kung bakit pinakansila ni Sara Duterte ang kanyang trip doon sa Japan kasi daw na kompromiso ang kanyang personal security. At saka heightened risk daw or meron siyang ginamit doon na term ng kababayan na na-expose daw siya sa heightened risk kasi nalaman daw ng publiko na siya ay pupunta ng Japan.
Parang kahapon lang tayo ipinanganak, no? Pag-akala kasi ni Sara Duterte, tayo ay tanga. Katulad ng kanyang mga tagasunod na mga DDS, tanga at bobo. Siyempre, ang maniniwala lang sa kanya, yung kanyang tagasunod lang. Pero tayo, marunong mag-isip, hindi tayo mabubudol or mabubula dito kay Sara Duterte. Alam na natin yan, nakita na natin yan, na merong bagyo or kalamidad sa ating bansa, 'di ba pumupunta si Sara Duterte doon sa ibang bansa? 'Di ba? Ganyan ho ang gawain niya. Tumatakas. Ganyan ho ang gawain ni Sara Duterte. Sa ngayon, ito si Sara naghanap na naman ng patay. Kasi nga 'di ba, meron hong nangyari doon sa Ateneo de Zamboanga sa university, sa junior high school. Kasi nga merong ng piho-piho doon na naman na estudyante. Meron pong namatay na 2 at saka marami pong mga nasaktan. So, nakakalungkot talaga, no? Kasi nga, itong pangyayari na to, sunod-sunod talaga eh. Meron nangyari doon sa, sa Tacloban. Meron nangyari doon sa Davao. Tapos ngayon, doon na naman sa Zamboanga. Meron ng piyaw-piyaw na naman na na estudyante. Tapos siya ho ay na-impluensyahan. Tapos kanyang ginaya at meron doon siyang mission. Kanyang ginaya yung Roblox, mga kababayan ko. Ang Roblox daw. Ayon ho sa investigation, ang Roblox ang kanyang ginaya. Malamang sa malamang, baka maban. Baka lang maban yung Roblox. Kung hindi man maban yan, baka yan ho ay i-regulate. Hindi natin alam, pero yan po ay pag-uusapan dyan sa Senado or baka dito dyan ho sa House of the Representative. Dapat lang talaga na higpitan ang bawat eskwelahan. Kasi nga, siyempre, marami hong mga estudyante na lagi hong naglalaro ng games na Roblox at meron pang isa yung brutal talaga, di ba? So, nakakalungkot. So, ngayon, itong si Sara, nakita siya ng pagkakataon. Pumunta siya doon sa isa sa mga estudyante na namatay dahil sa insidente na yon. Pinuntahan niya. Siyempre, as usual, photo ops. Diba, DDFs, photo ops na naman ang inyong lula. Photo ops na naman itong si Sara Duterte. Tas ang nakakatawa mga kababayan ko, kasi nga diba meron siyang pahayag na dapat daw o kanyang tinanong yung budget, nasaan daw yung budget ng ating gobyerno. Kasi nga nakita niya na merong statement itong si Yussi Claire Castro na laman nating lahat na every trip pala ni Sara Duterte sa ibang bansa, 7 million pesos ho ang ginagasto para lang sa kanyang security. Mga DDS, isipin nyo, 7 million pesos ho ang ginagasto ng ating gobyerno para lang sa security ni Sara Duterte every time na meron siyang trip doon sa ibang bansa. Tapos ngayon na pala mga kababayan ko, and since noon pa, di ba noon pa, lagi hong sinasabi ng mga DDS, anong pakialam nyo? Anong pakialam nyo? Na pera naman yan, personal fund naman yan ni Sara Duterte. Nasilip yan ni Attorney Lorna Capunan. Hindi makakalusot itong si Sara Duterte dahil nga sa mga sinasabi ng mga DDS na ang ginagamit daw na pera ni Sara Duterte ay personal daw. Kapag pupunta siya doon sa ibang bansa, personal funds daw yan ni Sara Duterte. So ito ngayon, ang statement ni Attorney Lorna Capunan. Kung ang sasabihin naman ng Vice President's Office, yung pag-travel naman ng Vice President, hindi naman gumagamit ng public funds, gumagamit ng personal funds, no? Alam naman natin ang sweldo ng Vice President. So pupunta tayo sa susunod na article, unexplained wealth. Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, panay ang biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East. Ngayon, sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Madam Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Ayan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo. Di unexplained yun. Di exciting ang story sa next article natin sa impeachment. Nako, yari.
O, di ba nasilip ni Atty. Lorna Kapunan? Kasi nga si Atty. Lorna Kapunan binigyan ng idea ng mga DDS. Personal funds daw. So yan ho ay dadalhin ni Atty. Lorna Kapunan sa next trial doon sa unexplained wealth. Yari na naman itong si Sara Duterte. O, di ba? So ngayon, ipapakita ko rin sa inyo itong banat ni Lugin Arsene. Kasi nga merong statement itong si Sara Duterte na nakakatawa talaga. Isipin nyo, galing sa kanya ang statement na to. For more details, let's watch this. Sara Duterte po just released a statement entitled, "Where do public funds go?" Parang, where do broken hearts go? Seriously po, of all people asking that question, si VP Sara pa talaga, si Vice President Sara Duterte, Madam Vice President. That is exactly what the Filipino people have been asking about your confidential funds. And this is what I find unbelievably hypocritical na sinabi ni Sara, transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. Tama naman po siya. That's correct. Investigate everybody. If Marcos has questionable expenses, then he also needs to be investigated, di ba? If any government official misuses public money, then expose them. But how does any of that answer your issue, Madam Vice President? It does not. This reminds me of a lousy new hire who gets called for poor performance. No? Nung tinanong ko, sabi ko, why did you fail this task? Bakit late mong nasend tong reports? Ang sagot niya sa akin, bakit si Karen din naman po, late din naman pong sinende? Tinanong ko, why didn't you follow procedure? Sabi niya, ang pangit naman po ng training, hindi naturo. Nung pinag-explain ko ng error, ang sagot sa akin, marami din naman po silang mali, hindi lang naman po ako. That's not accountability. That's immaturity disguised as an explanation. And in my opinion, that is exactly the kind of leadership Sara Duterte is displaying. Now, when accountability comes knocking, instead of simply answering, she points somewhere else, no? And the timing makes this statement even more ridiculous. Her former special disbursing officer, si Gina Acosta po, just testified under oath the other day that she released OVP confidential funds to Colonel La Chica upon Sara Duterte's instructions to her. We are talking about 500 million. So when Sara asks, where do public funds go? Madam VP, you tell us. That is precisely the question being asked in your impeachment trial. How were your confidential funds handled? Why were they given to La Chica? What was the authority? Where did the money ultimately go? And can you really account for it, di ba? Well, don't answer those questions by pointing at somebody else's travel expenses. Answer your own. That's what makes this statement, in my opinion, embarrassingly hypocritical. Not because Sara is wrong, no, to demand transparency from Malacanang. Demand it, tama naman yan. I-release din nila yung records nila, expose every questionable expense that they have or they had. But let's also remember, the OVP itself disclosed 20.68 million in travel expenses as of July 31st, 2025. The OVP said Sara personally paid for her own foreign trips, but millions in public funds were still spent for official travel. Kasama po yung accompanying security and personnel niya. And that's precisely the point. If you demand transparency about their travel expenses, then be equally enthusiastic about transparency involving your own office. But accountability doesn't work like this. Ano po? Yung sasabihin mo, bago ko ipaliwanag yung 500 million ko o yung travel expenses ko, paliwanag muna nila yung pera nila, explain their money first. No! You answer yours. Sagutin mo yung sayo. This is not complicated. And frankly, what you're doing is lousy leadership. A competent leader does not need another politician to look guilty before she can explain her own conduct.
Ang isang mature leader po, magsasabi na, o sige, andito na yung mga dokumento. Here's what I authorized. Here's where the money went. Here's why you should consider it as lawful. Ganun po dapat yung leadership. But, constantly redirecting scrutiny towards somebody else when you are the one being asked to explain, well, to me, that's cowardly leadership. Because magturo ka ng daliri mo is easy, diba? But taking responsibility requires courage. And Filipinos should recognize this political trick already. Huwag na kayong magpapadala sa trick na ganyan. That's political trick. Yung tipong sasabihin, may issue ako? Well, tingnan niyo yung issue nila. Diba? May tanong sa pera ko? Sa gastos ko? Tingnan niyo din yung pera nila, yung gastos nila. Pag sinabihan siya ng VP Sara, explain yourself, ang sagot, what about Marcos? What about this and that? That's not an answer. That's whataboutism. And whataboutism does not liquidate public funds. So, yes, I agree naman with VP Sara na mag-demand tayo ng transparency from everybody. Walang exemptions, walang sacred families, walang political colors, di ba? But that includes you, Madam Vice President. You don't get to stand on a pedestal preaching accountability while questions about hundreds of millions in confidential funds are sitting right in front of you. And then you ask, where do public funds go? That's an excellent question. Now stop pointing at everybody else and answer it yourself. Because in my opinion, a leader who constantly redirects accountability is not showing strength. She is showing us exactly why she should be held accountable. Oh, di ba? Wasak na wasak si Sara Duterte. Nabaliktad. Iyakan na naman ang mga DDS. Ano na mga DDS? Kasi isipin nyo, galing sa kanya ang question na yan, where does the public funds go daw? Galing sa kanya ang question, nakakatawa talaga eh. Kasi mismo siya, meron siyang issue sa public funds. Atin natin siyang babaliktarin mga kababayan. Tanungin natin si Sara Duterte, where does the confidential funds go? Sara Duterte. Diba? Hanggang ngayon, hindi niya pa rin yan masagot-sagot. Laging umiiwas, laging tumatakas. Hindi niya mga sagot-sagot ang confidential funds. Tapos siya pa dito ang may ganang magtanong niyan. Nakakatawa talaga eh. So anyways mga kababayan ko, before tayo dadako sa ibang usapin, atin mo na hong i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So ang nanalo ngayong araw ay galing po sa comment ni Filma Cabato. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 46 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, mahal na mahal ka ng mga taong bayan, beloved PBBM, mabuhay. O di ba ang ganda ng kanyang comment? Alam niyo mga kababayan ko, si President BBM ay totoong nagtatrabaho, a hard-working president. Kasi nga dito, lalo na dito sa issue ni Sara Duterte na siya ay nagtangka na pupunta ng Japan pero nang na-call out, napahiya. Pinakansela ang kanyang trip papunta ng Japan. Kasi nga nakita ho ng mga netizen ng taong bayan na mukha yatang si Sara Duterte ay walang plano ho na tutulong sa ating bansa. Isipin nyo, sisibat siya, nasa kalamidad, merong baha ho sa Luzon area. Binaha ho yung Luzon. Tas merong problema yung weather natin or merong bagyo or merong kalamidad, nagpupunta sa ibang bansa. Ang ibig sabihin niyan, wala talagang plano ito si Sara Duterte tutulong sa bansa natin or sa mga kababayan natin. Ginagamit lang niya yung mga oto-oto na mga tagasunod niya, ginagamit niya sa kanyang photo ops, di ba? So tama ho ang sinabi ni Filma Cabato, ang kanyang comment. So congratulations, Filma Cabato, siya ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. Okay, so ang next din na merong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing pa rin ho sa comment ni Filma Cabato.
Kasi meron pong 39 lahat na nag-like sa kanyang comment. Kasi sabi niya, salamat and congratulations to PBBM, job well done po. Please po continue serving the Filipino people. Again, congratulations kay Phil Macabato. Siyang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. At siya po ay makakatanggap ng 250 pesos ipapadala natin through GCash. Okay? Sa mga kababayan ko, atin mo na hong i-shout out ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan sila kasama natin si Marie Usta, May Agnes Stoche, Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Lilian Lalyabe, Moneth Borromeo, Ana Marie Zula. Nandyan din si Nestor Potian from Norway. Hi to Christy Socaldito, RNMSN from Los Angeles. Hi to Army Green, Noel Corralde from New Jersey. Kasama din natin si Ruben Gorospi from Los Angeles. Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si KJ2 Cervantes TV, Marilo Aniuay. Nandyan din si Estrella Ramos, Florifigo Mapak, John Nel Nelmida Tablang from Gold Coast, Australia. Hi to Leonardo Manansala and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin si UC Claire Castro. I am very sure na alam niyo na merong mga teachers na nag-grant or nagpahayag ng pagkadismaya kay UC Claire Castro dahil doon sa kanyang statement tungkol sa mga teacher, di ba? Pero kung papansinin natin, kasi nga unang bumanat kay UC Claire Castro kasi nga hindi niya naintindihan, nagkaroon kasi dito ng misunderstanding, nagkaroon kasi dito ng confusion. So ang ACT Party List nag-react agad sa statement ni UC Claire Castro at yan din ay sinakyan ni Derek Darrell Yap. Si Derek Darrell Yap talagang pinagmumura niya si UC Claire Castro. Pero itong si Derek Darrell Yap, siya ho ay binaliktad, binanatan din ng mga netizen. Kasi nga diba sabi ni Derek Darrell Yap, sabi niya, ang tatay at nanay ko parihas retired public school teacher, kaya naman, tangina mo Claire Castro. So minura niya si UC Claire Castro ni Derek Darrell Yap. So siya ho ay binaliktad din ng isang netizen. Sabi dito, retired teacher pala ang magulang mo, tinuruan ka ba nila magmura? Kung oo, tama pala si Claire Castro. Baklang DDS ka na nga, wala ka bang modo? O, di ba? Wasak si Derek Darrell Yap. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong explanation ni UC Claire Castro. For more details, let's watch this. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun? Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito din po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po
sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos, Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng
hindi isa mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog ng magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari ng mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat di ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malinaw po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito. Okay, so nandyan din kasama natin si Evelyn Garcia, Felma Cabato, Joy Manipes, Samuel Ignacio. I-shoutout natin si Bin Ramos and Marian Ramos na nandyan sa Toronto, Canada. Hi to Ashin from Athens, Tony De Los Reyes, ME. Nandyan din si Garner Cortez, Arlen Cuano from Japan, Christina Santiago, Jen Rabara from UK. Hi to Apa June, Passion Alejandro, Celia Hopper, Elmera Yulbrich. Nandyan din si Maria Marilyn Imbido Bautista, Estrella Ramos, Leonardo Aceliero, and Hato Constantino Parrales. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. Ano masasabi mo dito sa yung mga survey na pumapabot kay Sara Duterte na marami pa rin ang naniniwala sa kanya? Sa ngayon kasi, kung yung sa totoo lang, yung bilang nila, parang plato lang diretso lang Hindi naman dumadami. Consistent lang, which is bad news yun kay Inday Sara. Kasi nagdeklara na siya at todo effort na siya sa pagsabi na tatakbo akong presidente. Dapat gumano na yan. Pero mataas pa rin naman Plato lang. Pero si dating VP Lenny na hindi nagdedeklara na tatakbo, paganyan ang kanyang momentum. Mahabol. Mas maganda yon. Di ba? Yun ang mas maganda kaysa dun sa nagpaplato ka lang. Pababayan. At yung latest survey pa, medyo delikado siya. Parang naangatan na siya ni VP Lenny. Kapag nagtandem si Tulfo at saka si VP Lenny, mas mataas yung survey sa kanila. Ang Tulfo kasi na tinatandem kay VP Lenny, ayon dun sa Okta Research Survey, si Senator Rapi Tulfo. Pero ang bumisita sa Naga, ibang Tulfo. Pero either or yun, mahal na mahal ang tao si Tulfo Either Erwin or Rafi, pareho Pero based sa opinion mo, naniniwala ka ba sa survey? Kasi di ba ang sinurvey lang naman dyan, 1,200. Oh, 1,200.
kung pag-uusapan natin survey, hindi yan ang nasunod nung nakaraang eleksyon. Malaking pagbabago. Ang dami ang nagulat, madami ang hindi makapaniwala sa nangyari. Dahil yung nagda-number 1 sa survey noon, hindi nangyari yon. Yung mga senatorial, di ba? Sila Abby Yung mga Binay, di pasok, ba? isa na, yung best friend mo, si Bitag. Naglalaro yan sa number 4 at number 5 sa senatorial ball. Ay, ang ganawa, namasyal na lang sa SM. Nagtutulak ng stroller. Kasi yun ang style niya ng pangangapa niya. At alam naman natin ang naging ending. Number 13. Pero not bad yun. Yung 13? Number 13 siya. Kasi Ang bad first nga time ng na 13. Uy, ang bad nun, it hurts. Masakit yun. It hurts yun. Mas mabuti pa nag-16, 17 ka. Kasi ramdam mo na talo ko. Hindi ka- Yung 13, konti na Kasi ang lang. feeling niya, dinaya siya. Hindi. Oo. Sa atin lang yun. Pero sa kanya, goods yun. Chiching-chiching. Oo nga naman. Kasi Matalo, kapag manalo. may mga kakilala nga tayo, alam mo walang chance tatakbo para sa donasyon Tatayaan ka ng ng sponsorship. Tama. Pero dahil sa survey, umasa si Naging kampante siya. Bitag. Oo. Umasa si Bitag. Correct. Number 4, number 5. At hindi lang siya umasa. Lahat naman ng senatorial ball, sinasabi, pasok ka na. Kasi nasa number 4, number 5. Pero di inaasahan na nasa 13 siya. Di ba? Nalamangan siya ni Senador Amy. Observation ko lang, sir, no? Kung mapapansin nyo yung narrative, no? Sinasabi ni Kuya Jay kanina, yung si Lenny versus Sara, no? Kung mapapansin nyo, unti-unti nang nawawala sa equation, sa formula si PBBM. Kasi 2028 nang pinag-uusapan natin dito. Correct. Alam mo, natatawa nga ako eh. Focus sa mga DD sa survey between Sara and PBBM. Mga tanga, hindi naman tatakbo si BBM. Kasi, di ba, focus sila. Mas mataas pa rin si Sara. Ano ngayon kung mataas? Hindi naman natatakbo si BBM. Siguro mag-endorse na lang. Di ba? Mag-endorse na lang. Pero wala nang bearing yun. Pwede rin magkaroon ng silent endorsement. Tingin ko PBBM. more on silent endorsement. Manghingi kaya rin niya ng condition sa PBBM gaya ng ginawa ni Digong. Oo. Speaking of di ba sinabi ni Sandro na meron isang official na naka-position ngayon na nandoon? Ano yan? Si Bongo yun. Ako 100% sure. Actually, sinabi nung kausap ko kahapon. Sino? Si Bongo? Kasi given yan eh. Lagi kasama. Katiwaldas yun si Bongo. And si Mitchell Daya, that time, executive secretary. So, wala, hindi na siya incumbent ngayon. Sino yung isa? Diba, feeling ko si Kita mo alam ni Digong na marami silang nakurakot eh. Kaya yung mga key point na position, talagang gusto, tao nila yung umupo doon. Pero impossible yun eh. Hindi papatulan ni Presidente yan. Para saan pat nag-Presidente ka, kukunin mo yung major positions, no? Senate President, Arboretum natin, no? House Speaker. Pati ES, Executive Secretary. Lahat. Ano yun? Ano ka na lang? Puppet ka na lang. Pero ang balita ko, nung panahon na pinag-uusapan yan, syempre, kung nangangampanya pa lang si PBBM noon at kinukuha niya endorsement ni Digong, oo lang siya ng oo. Pero di ba pag labas nga raw, sinabi niya kay Sandro, hindi na lang nila ako patayin. Hindi, nung nakaupo na naman, wala namang natupad eh. Saka hindi naman niya pinayagan eh. Kaya nga hindi siya in-endorse eh. Kasi hindi siya pumayag. Oo lang daw siya ng oo. Oo, pero naramdaman ni Digong. Hindi siya in-endorse, pero tumahimik lang si Digong. Pero in-endorso siya nung partido ni Digong. Yun ang nangyari noon. So in a way, parang okay na rin kay PBBM. Kasi nga oo lang siya ng oo noon. Kasi alam niya na kapag nakaupo na siya, hindi niya gagawin. Remember si Inday Sara, sinabi niya in public na gusto niya maging secretary ng defense. Just imagine kung anong mangyayari sa Pilipinas pag naging secretary of defense yun. Maraming udita, hawak mo militar. Ang West Philippine Sea, baka wala na. Scarborough, baka wala na. Kung sakali nangyari yon. Pero hindi naman pinayagan ni PBBM eh. Doon siya nilagay sa DepEd. At doon siya nagka-supply sa nagnakaw. Ano ito yung sinasabi niya, in-endorse daw si BBM ng partido ni Digong. Pero ang problema, habang in-endorse si BBM ng partido ni Digong, tinawag naman ni Digong na addict si BBM. So wala din. Feeling ko yung kay Sara, balikan ko yung kay Sara. Hiniling din yung DepEd eh. Kasi ang DepEd ang pinakamalaking budget. So talagang target nila either power or pera. Tinarget talaga. So, di ba? Sa konstitusyon nakalagay natin yung biggest chunk ng budget should go to the education sector. Yun nga. Dinala sa confidential fund. Tinarget. First time na nagkaroon ng confidential funds. So sabi ng Defense, hindi first time. Kasi panahon ni OVP, si Vinay, nagkaroon din daw. Pero yung DepEd, bakit mo lalagyan ng confidential funds yun? Correct. Diba? Tsaka iba kasi yung may confidential fund ka, sa ninakaw mo yung confidential fund mo. Kasi pinupunto nila, bakit hindi nyo, yung confidential fund ni BBM? Hindi naman nagnakaw si BBM ng confidential fund eh. Tsaka presidente yan, kailangan yan, protection ng bansa yan. Yung DepEd, hindi kailangan yan, dahil dapat nakafocus ka sa edukasyon.
Sa totoo lang. Pero alam mo, ang isa sa major sablay ni Inday Sara dyan sa nangyayaring impeachment, papers lang naman, documents lang naman eh. Hindi ko alam mo sa totoo lang, ito mind-boggling sa akin, kung bakit yung mga tao nakapaligid sa kanya, ng mga lawyers din naman, hindi inayos yung pagdodokumento ng panggastos ng kanilang confidential fund. Maliit na bagay yun eh, kung tutuusin, paperworks lang yan, dokumento, pero hindi inayos, kumbaga nagpetiks-petiks lang sila. Nilaro nga yung pangalan. Nilaro Kasi lahat. kampante talaga. Ibig sabihin, taken for granted ang lahat ng yan. Which is hindi dapat mangyari. Dapat siniseryoso yan. ginagawa na yan, panahon ng tatay. Kasi ang nag-advise din naman dyan, mga tao ni Digong, anak, ganito gawin mo. Kasi ganito ginawa namin, di ba? So, kung sisilipin natin yung confidential funds si Digong, malamang sa malamang ganyan din ang nangyari. Tsaka hindi lang naman nangyari yan during presidency nila eh. Mayor pa lang sila, talagang tirador na sila ng confidential fund eh. Sabi ko kasi, negosyo na nila yung confidential fund. Diyan sila Pero mo, makikita eh. nagpapunta lang ng PSG o VPSG yan eh, confidential fund agad yun. Ocular inspection, confidential fund agad yun. Ay, yung appreciation party. Oh, appreciation party. Nagtanim ng puno. Ultimong araw yung libreng sakay. Hindi baka na-invite si Kuya Jay doon. Baka na-invite Oo, si Kaya nga tahimik lang ako eh. Samantala yung ginawa yun eh. Na-appreciate ako eh. Nabigyan ka ba ng award? Hindi, na-appreciate lang. Para pala. Sige lang natin, baka makalimutan natin ha. Itong kay Romualdez at kay Remulla. Kasi si Remulla, medyo masama ang loob niya ngayon kasi natatandaan ninyo, nag-back out ng statement itong apat doon sa 18 Marites at ibinibintang nila yan kay Romualdez. Si Romualdez daw ang may kapakanan kung bakit umatras itong mga statement na yan. Alam mo masasabi niyo dyan? Para sa akin, hindi naman na kailangan gawin ni Romualdez yun dahil kapag ginawa niya yun, booking na booking siya eh. Tsaka, marami naman sablay ang 18 Marines eh, bago umurong itong apat na ito eh. So, sa ako, hindi ako nagulat na umurong yung apat. Kung hindi, madadagdagan pa yan para sa akin. Meron pang ibang dun sa 18 kargador na yon na babaligtad din. Alam mo ako, hindi ako nagulat yan eh. Yung kay Romualdez, medyo tanggalin na natin yan sa angulo. Kasi yung principal nila ng Marines na yan, nasa na ba? Nakakulong eh. Si dating Secretary Mike Defensor, nakakulong. Yun ang major principal. At yung iba pa, nakakulong. Sir, ano ibig sabihin anong ibig sabihin ng major principal? Ibig sabihin major supporter. Yung magbabayad. Aminado naman si Mike Defensor na tinutulungan niya yung mga yan, binibigyan niya ng pera dahil kailangan doon ng pera. Kaso nakakulong na. Ibig sabihin, wala nang sumusuporta sa mga Marines. Kung wala nang suporta, wala nang pangkain, wala nang gutom, yan. Magsasabi ng totoo. Kesa naman sa uulanin ka ng maraming kaso. Hindi, kumbaga naghahanap buhay lang yung naghahanap buhay. Kasi may kumalat na video. Di ba yung mga susunod daw na Marines? Kasi security yan mga yan eh. Security ng VIP, no? Ang recorded to eh. Pinost yan, nag-swikat online, no? Ang term nila dyan, financial assistance. Tapos, ang daming may appreciation, may financial assistance. may sakit. Ang tinatanong nila, magkano ba yung financial... Kung baka naminwit, alin ang mas malaki? Magkano ba yung financial assistance at gusto daw nila bultuhan? Kasi ang pinangako... Lump sum, ha? Kasi installment yata ang binibigay ng iba eh. Nung nakakulong. Yung kay Mike Defensor kasi kahit hindi pa nakakulong si Defensor, installment talaga binibigay sa kanila. Ang gusto nila lump sum. Drops. Pero ang pangako kasi sa kanila, 2 years na hindi sila magtatrabaho. And then lumabas yung reports na 5 million, di ba? Tapos may lumabas na testimonya, sabi ng NBI, parang 375 lang. 1,000 na yung napunta. So parang sinira ko yung pangalan ko, di ba? Binalandra ko yung mga mukha nila, no? Wala na silang cover eh. Kasi 5 million ang kapalit eh. Bigla na kulong. Yun lang. Hindi nila inaasahan sa yung ganung pangyayari. Kaya yung pagbaliktad ng sinasabing Marines, hindi na nakakagulat yan. Huwag na nilang isisi dun sa dating speaker dahil automatic na yan, magbabackout talaga yan dahil yung major principal nga nila, quote-unquote, wala na eh. And regardless, let's say hindi sila nag-backout, di ba? Hindi tatayo sa korte yung ebidensya. Kasi ilang palit yung Pinalit-palitan eh. Ilang edit yung statement. Dagdag bawas. Kaso nga, yun lang ang pinangahawakan sana ni Ombudsman Remulla. Kaso, kaya hindi niya maipile-file eh. Kasi nga malabo eh, mahirap tumayo eh. Tsaka, di ba, sunog. Lumalabas dati na kaya inupo si Bonoan dyan para ituro si Martin Romualdez. Kaso kabaliktaran eh. Kung tumayo si Bonoan dyan, ang tinuro si Robin Padilla. Ano ba yung parang pelikula na may mga plot twist? Marami. Sunod-sunod. Yun bang tututo ka talaga eh. Parang series talaga sa Netflix. Magaling ang direktor. Sino ba direktor? Huling-huli nila yung kiliti ng masa. Kasi kay Bonoan, alam mo yung plot twist ni Bonoan, di ba?
ginawang state witness. Ibig sabihin, absuelto ka sa kaso. Tapos, sabi ni Boying Rimulya, hindi nagko-cooperate. Nag-withhold daw ng mga statement, may ayaw siyang sabihin. Tapos, 2 days after, nagsalita si Sandigan Bayan. Sabi ni Sandigan Bayan, hindi siya pwedeng matanggal bilang co-accused. Kung tatahin mo yan, parang sinabi na to ni sinabi na to ni Rimulya, tapos bigla nagsalita si Sandigan Bayan. So, Tapos yung nagsalita, iba tinuro. Mukhang marami pang mangyayari kasi nga yung tinuro umaaray na nga at nagsasalita. So marami pang mangyayari yan, kumbaga mahaba pa yung season at marami pang shooting na mangyayari siguro. At mahaba pa rin ang drama sa impeachment. Mahaba na mabilis. Ayun. Diba? Kasi yung maraming plot twist na yan, pabibilisin yan para magkaroon na ng ending. Bagong istorya na naman. Alam mo, masaya dito yung mga vlogger. Tulad ka po, di ba? Nasa Senate kami. Nag-aabang kami ng inaabangan namin si Robin Padilla. Na magkamali. Bubo talaga ni Robin. Yung mga tanong niya walang kunik. Hindi kumukunik yung bunganga niya sa utak niya. Alam mo ba tayo sa ating next topic? Si Kuya Jay, baka may ipatrivia sa atin eh. Ay, trivia? Ay, nako. Dahu. Grabe. Di Ano yung sinasabi mo sa sa radyo? Sino ito? Pero kasi medyo lagi tayong tambay sa sa Senado, di ba? Kayo lagi kayong tambay sa kantin eh. Tirador ng mga ulam doon sa kantin ng Senate. Pangit pakinggan yung kantin sa executive lounge. Cafeteria kasi tawag doon. So, eto na amoy-amoy lang naman natin pag napapatambay tayo sa 3rd floor tsaka sa 5th floor. May isa kasing opisina doon na dati-dati ang gaganda ng mga staff, mga beauty queen, ang itsura ng mga staff, ang gaganda. Pero nung magkaroon ng issue, yung si Sir, na magkaroon ng issue si Sir, at nag-react yung kanyang asawa, si Ma'am, parang nagbago yung aura ng mga staff dun eh. Ang balita ko, yung HR, hindi pinagbawalan daw tumanggap ng mga magagandang staff. Hindi na yung pang beauty queen. Pang saktuhan na lang. Pang nabotas. Pang happy land. Pang happy land. Valenzuela, ganyan. No, hindi naman. Maraming magaganda sa Valenzuela. Maraming magaganda rin sa... Ate, iba yun natin. Ano na lang. Parang so-so na lang. Bawal na. Yun na ang directive ni Ma'am doon sa HR ng opisina. So, senador to? Siyempre, si Sir. Si Sen. Si Sir. Si Sen. Short for senator. Oo. Tapos may asawa siya. Oo, may asawa. Maganda asawa niya? Siyempre, maganda. Ang kaso noon, nung magaganda rin ang mga staff, nagkaroon ng issue si Sir at saka si Sen. Sir Sen, isa lang yan. Si Sen na lang. Si Sen. Kasi sa Senado di ba? Teka, liwanagin natin hindi ito ba yung bibigay ng tip na paldo o hindi? Hindi, iba. Iba to. Maliwanag yan. Maliwanag pa yan. Iba yan. Given na kasi. Ibang istorya yun. Naging standard ng araw yun. Hindi. Iba yun. Iba yun. Ano yun? Matino yun eh. Ang clue naman dyan, sir. Ang clue, syempre yung asawa nito, high level. High-end to. High-end. At mahilig magpunta sa Europe. Iba't ibang bansa. Iba't ibang bansa, pero sa Europe lagi nakapokus yan. Oo. At si Sen, minsan, pag nasa Senado, nakikita ko parang nagtatas ng kilay. Parang kilala ko na yan Nagtatas lang ng kilay. Minsan. Marami naman nagtatas ng kilay dun Correct. Marami nagtatas. Kasi pag mainit ulo mo, tataas talaga yung kilay mo eh. Oo, gaganyan. 2 kilay, tataas. Kasi napapansin ko sa Senado, no, pag naglalakad-lakad ka doon, parang mga beauty queen nga yung mga tao dyan, no? Magaganda. Magaganda yung mga staff. Yung mga staff, di mo nga alam talaga. Lalo na dun sa Ibig sabihin pala itong si Sen, mahilig siya sa chicks. Noon, mahilig sa chicks, oo. Yung tinutukoy natin, ha? Yung wala gino, kasi nalilitaw eh. Nalilitaw. Hindi. Kasi merong Sen doon na actually, majority ng mga senators, magaganda ang nandun sa opisina. At ganun din naman sa opisina nitong tinutukoy natin. Noon, nung hindi pa pinagbabawalan ni Ma'am. Kaso nga, etong si Sen, nagkaroon ng issue kung saan medyo umaray din tong si Ma'am sa issue na yan. Nagselos. Let's say, protective lang. Naging protective sa kanyang teritoryo. So, ang ginawa niya, inutusan niya yung mga nag-hire ng staff doon na wag na kayo mag-hire ng mga pang-beauty queen ang ganda. So, tinanggal na sa requirements yung pleasing personality. Pang kitchen personality. Pero alam mo, may balita din ako May balita din ako. Tukol doon. Oo, di ba dati sinabi wag na beauty queen yung kunin. Ngayon, pang-pogi na rin kinukuha. Siya ba yun? Hindi na lang pang beauty queen ang kinukuha.
Di parang ano pala yan, yung isang senador din. Mama rin. Na pogi yung Hindi, ano receptionist. lang naman, naririnig ko lang sa gilid-gilid, ano? Ganon? Oo, pero hindi ko kino-confirm kung... Basta, ayan si Sen na nagbago ang itsura ng mga staff. Hindi na pang beauty queen. Pero mabait naman yon yung Mabait. tinutukoy mo, mabait naman yon, tsaka matalino. At saka magaling. Oo, magaling. Ako bilib din ako dyan eh. Bilib ako. Magaling. Minsan Oo. kinokontent ko. At saka may magandang asawa. Oo, maganda. Given. Amo nga alam na ng mga nakikinig sa atin, mga ka-on the spot. Oh. Sino yan? Sige, i-comment nyo sa comment Ilan ba ang mga section. senador natin ngayon? Ano sila? 22. 22. Hindi, O sige, sunod na mag-ano tayo? Magtanggal tayo. Siyempre, tanggal na Sige, yan si... deduction. Alisin lahat ng babae. Sinong tanggal? Si Senator Jinggoy, nakakulong eh. Out na siya. Out na. Yung mga nakakulong, out na. Pero merong hindi nakakulong na Out dapat tanggalin din. Sino? Si Cayetano. O, tanggalin na natin yun. O, ilan na lang yan. Senator Rapi, tanggalin na natin yun. Tanggalin natin kasi given. Oo. Tsaka, Ano sabi? Tanggalin na kasi given. tanggalin na natin yun. So, wala. Kasi baka kasama sa comment section si Senator Rafi. Wala. Senator Erwin, wala. Wala. Teka, bakit alisin si Senator Erwin? O, di balik natin. Akala ko given na rin. So, si Senator Lapid, Sige, wala na. Senator Erwin, sama sa options. Kasama siya. O, sige, sama natin. Si Rito Lapid. Tanggalin na natin yun. O kasi tahimik lang. Wala Tahimik lang yun. Committee of Science. Di ba? Mga babae, tanggalin na natin mga babae senador. Nanahimik naman, dinadakabay mo pa. Si Joel Villanueva, feeling ko si Joel pasok yan. Pasok yan eh. Viva Max ano yan eh. Viva Max King. Oo. O, sige. So, supporter lang. Supporter. so, kasama siya sa multiple choice. Si Joel, Oh. Si Sino pa? Jinggoy, out na rin. Si Senator JB, the good one yan. Si Tanggalin mo. The good one yan eh. Ay, imahe niya lang yun. May mga ganyan. Imahe mukhang mababait pero deep inside, di ba? Hindi, the good one talaga yan. The good one talaga, okay. Motor lang talaga habi niya. Oo. Motor. Tsaka bisikleta. Tsaka bisikleta. Nagbibisikleta yan pag pumasok sa opisina. Jinggoy, JB. Oo. So, sino na lang natira? Si ano pala, si Joel. Ay, dati na si ano, Jesus Cordero. O, tatlo sila. Tatlo. Sino pa? Wala na. Wala ka na Si Miri. Ba't di pa niya pangalanan? Uy, maganda din ang asawa ni Senator Mig. Pangalanan na ninyo, nahiya pa kayo. At least meron silang pagpipilian. choice, ano? So, apat yan, o. Apat yan, natira. So, mabahala na sila kung sino dyan. Alam niyo na. Sino yung may magandang asawa? Maganda asawa ni Senator Mig. Maganda, oo. Si Joel Villanueva, maganda rin. Maganda rin. Si Erwin Tulfo, maganda rin. Uy, maganda. Oo. Shout out kay Sir Jericho. Mahirap. Sa Sir Jericho. Sir Jericho. Teacher ko ng college. Sir Jericho, teacher. Sir Eco yan eh. Oo. So, ayan na ang ating blind item. Bahala na kayo kung sino ang inyong choice sa apat. Halos pamigay na yung giveaway. Pag di nyo pala wala. Sa impeachment, tignan na lang nila kung sino yung tumataas ang kilay. Oh, yun na yun. Yun na yun. Pero i-comment ko tong senator na to. Kilala ko na yan eh. Na base sa description, no? Mahusay talaga siya. Maganda performance siya sa Napabilib niya impeachment ako. to. Matalino siya, no? Matalino, magaling, at yun lang yun, matalino, Si magaling. Gatchalian, hindi natin nabanggit. Si SP. Maganda rin siya eh. Kasi Sa bagay, single ngayon yun. Oo, single eh. Hiwalay na eh. Hindi pasok sa description. May blind item din yun eh. Ba't sinabi mo na? Hindi, isa sa mga naging girlfriend ni... Isa sa mga naging girlfriend ni Senate President eh. Pero tsaka na, next week na episode na yan. Ay, ito pala, may ano ko may 5 minutes lang tayo. tungkol doon sa tanim pokpok. Kagabi, may nakausap ako. Napokpok. Actually, ano siya eh. Hindi pa siya talagang ano. Nagbebenta ng pokpok. Hindi rin. Kinontak siya ni... Sino yun? Si Mother Lito. Pinakita sa akin yung conversation Di Mama nila. Litz. Bastos daw pala yun magsalita. Si Mother Lito. Ano ba yung takbo ng conversation? Away ba? Nag-aaway Hindi, sila? pinapupunta siya doon. Hindi siya sumipot nung... Pinapupunta saan? Yung nagkahulihan. Talaga? Ba't siya pinapupunta para magdala ng pokpok? Hindi, siya yung dadalhin doon. So yung pokpok ang dadalhin? Actually, kasi hindi siya Ibig pokpok sabihin eh. yung... Hindi siya pokpok. GRO lang. Hindi. CCA. Hindi. Nagtatrabaho siya bilang receptionist. Pero hindi sa bar. Hindi bar. Oo. Parang private company. Pero bakit siya nakausap? Bakit siya chat? Ang hirap. Sinusugar ko Next time na lang. Next time na lang. Mukhang hirap na hirap ka eh. Hirap ang paliwanag. Hindi kasi nabigla. Naalala ko sa usapan namin kagabi. Na pinabasa niya sa akin yung conversation nila ni Lito nga. Na pinapupunta siya ron. Nasabi niya, buti na lang hindi ako napunta. Hindi siya Pinapupunta siya para ibenta sana sa hapon. Yes, hapon. Tama. Hapon. Bakit hapon? Hindi kasi yun nga yung entrapment eh. Yung agent ay Japanese. Kunyari, client. Client. Iyan, sabi niya hapon.
So, sa halagang, Ang baba. magkano? Nasa 15 yata. 15. 250 yung usapan doon. Ang laki ng tubo ni mama. Magkano? Nasa 15 Hindi, yata. feeling ko ano yun. Minus- Sa ano yun, sa security. May ganun kasi, di ba? May sa principal, meron din babae para sa security. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Kasi kung gamit sa ibang bansa yan, Hindi, mga Hapon, kaya walang security, turista lang. turista lang. Mga turista, at saka yan, katang-isip lang kasi yun. Ah. Yung Hapon. Hindi Oo, totoo hindi yun. totoo yung hapon. Pinapasa niya sa akin. Ano lang yun, kumbaga, pang-come-on. Tsaka, kinukuha siyang talent sa Viva Max. Kasi nga maganda. At saka siguro nga, yun nga ang gagawin ni Mother Litz. Alam mo naman yan kukuha ng mga magagandang model, magagandang receptionist, sabi mo nga, para ipakilala sa Hapon sana. Ang kaso, napunta yung usapan sa Oblo. Kasi na-entrap Short, bugaw. Pero yung sinasabi ng babae doon na masama daw ang ugali, ilistok ko kasi yung Facebook niya. Ganun niya siya magsalita, mapanumbat daw. Ni Mother Litz. Si Mama Litz. Correct. Ano ba yun, sir? Hindi, si ano kasi yan minsan na pwede mong sabing language of love. Language of love yan. Kaya nga tinatanong ko sa'yo kung ano yung takbo ng usapan. Baka language of love lang Yung yun. context. Hindi kasi naman, siya, context. ilang beses na kasi siyang pinapupunta sa ganyan. Hindi siya pumupunta. Palagi siyang meron palusot. Kasi- Tsaka yung pagpirma niya sa Viva Max, hindi siya pumipirma pa. Kinukonvince siya, kinukonsensya pa nga siya. Hindi ba kailangan mo ng pera? Hindi ba kailangan ng pera ng pamilya mo? Yun daw ang ginagamit sa kanya ni Lito. Hindi, okay lang naman yun kasi parang kinukumbinsi lang siya na maging artista. Pero Yun lang kapag naman hindi yun. siya sumipot, pinagagalitan siya. Madali lang naman yan Yung receptionist kasi, kung nasasaktan siya dun sa pagalit ni Mother Litz, Ipadelete niya yung contact niya. di huwag na niya pansinin. Ganun lang naman yun niya na. Pero sabi nga niya, buti hindi Hindi alam ko ibig sabihin ng pre. Mababa kasi yung 15. Yun lang yun. Kasi 250k ang Clean usapan PR dyan. daw kasi. Clean PR. Kaya nga, 250k. Ay, baka... Clean PR yun. kasi alam mo kung ilang taon na itong bata. Bata pa eh. Yung Oo, receptionist. 19. Oo. Kumbaga niloloko. Okay lang yan. Above minor na yan Oo nga. May discretion na yan ng Kumbaga, ano. oo, pero inaano niya parang niloloko ba? Kasi ang nalaman ko dyan sa Viva Max, ang style pala daw dyan, di ko alam kung totoo ha. Manager ng Viva Max yan. Diretso mo ng tanong. May pagka-possessive yung agency na parang papipirmahin ka ng kontrata kahit wala pang project na nakalatag sa'yo. Para bigla ka nag-boom online, bigla ka sumikat, hawak ka nila. Totoo ba yun, sir? Hindi, ganito yan. Ang Viva Max, na VMX na kasi ang tawag ngayon dyan sa Viva Max Yung under yan ng Viva Films. At ang Viva Films is a reputable film company, reputable agency yan. Kay Boss Vic Del Rosario yan. At syempre, talent sila at malaking kumpanya yan, papipirmahin ang Viva Max Talent Agency, magpapapirma yan magpapapirma ng maraming talents. Wala sila problema doon. 5 years, 10 years, ang nakalagay dyan sa kontrata standard nila, 15,000 pesos per movie. Per movie. Per movie yun. Yun na yun. Baba, ano? Okay lang yan kasi gagamitin mo yung kumpanya nila na malaki. Pangalan. So, ikaw na isang babae na walang pangalan, generic ka, kumbaga generic ka lang, at mapupunta ka sa Viva Max, magiging branded ka na ngayon sa grupo ng mga receptionist. Di ba? Pag pinakilala ka, 3 kayong receptionist. Ito, receptionist 1, ito, receptionist 2, pero ito, Viva Max. So, may brand ka na ngayon. Mataas yung presyo niya. 15,000 per film, per day yan. 15. Per day. Per movie. Per movie. Per movie. Ano? Ang isang pelikula naman ng Viva Max, ginagawa lang 3 days to 5 days. correct. Isang mabilisan lang yan. Mababa, pero kikita ka sa labas kasi. Sa endorsement, at saka yun yung pagpapakilala sa'yo bilang Viva Max. At saka, yung pag pinakikilala ka sa hapon. In-endorse ka sa hapon. Mataas kasi Viva Max yan. Di ba? Yun. Nagka-brand ka. Pero yun ang ayaw ni Boss Vic. Kasi nga, pinoprostitute yung Viva, yung pangalan ng Viva. Actually, hindi naman niya tinotolerate yan Kaya lang, yung mga babae at yung mga managers nila, matitigas ang ulo. Hindi niya na makontrol yan, no? Hindi na. Ito, isang example nito, yung lumabas na tip pa lang paldo na. Sa totoo lang, hindi kilala ni Senator yun Kilala ko yung babae na yun. Kilala ni Kuya Jay yun. Di ba? Oo. Kasi para sa iyo yata yung babae yun Ayan. Hindi naman talaga para. Hindi naman para kay Sir yun Ibahin nga natin ang topic ulit. Nasa-surprise ako sa mga sinasabi ko Si Sir naman, wala naman, alam mo naman, di ba sinabi naman ni, ni Kuya Montulpo di ba? Nalasing lang siguro si at nabigyan lang siguro ng konting barya. Hindi kasi financial assistance hindi, lang. ito kasi yun. Ayun, next episode na yan. may event yun. Doon sa event na yun, hindi lang siya ang kinuha So, grupo sila. Hindi lang basta grupo, may mga lalaki rin na nagpe-perform. Yung Salas, sino ba yung Salas? Nandun din yung Salas sikat yun, yung singer. Oo, binabayaran sila para
nag-perform. Anong nangyari? Madudumi ang utak nito mga DDS na to. At ito pa, dito kay Tubray, nangyari kay Tubray based lang to sa kwento niya, yung Tubray na yan, sinasabi mag-invento ka na lang. At saka ano din, parang drug yun that time. Nakagamit. Hindi ko napapangalanan kung sino yung nakagamit yun. Tapos, ito itatanong sa'yo, bahala ka na mag-invento kung sino yung sasagot mo. For the content, for the content and clout. Oo. Kaya yung babae na yon, hindi kilala ni Senator Rapi Tulfo yun. Kakilala ko yun. At kamusta ba ang swimming? Nag-swimming ba kayo? Papunta dito. Grabe, no? Medyo, walang tigil ang ulan. 11 days ang umuulan. 11 days. Magiging second wixery ng ulan. At nakapaglaban na ba kayo? Hindi pa rin. Nalabahan na, pero hindi pa tuyo. Ayun lang. Pero narinig Kaya kayo ba hindi nakapasok nung nakaraan? Dahil sa ulan? Wala akong palusot mo lang. Hindi, walang goggles eh. Walang goggles. Hirap sumisid. Sumisid. Grabe, ang mga baha kasi kung saan-saan, lulubog lilitaw, di mo alam eh, no? Pero ang kagandahan sa baha ngayon, hindi extreme. Di ba? Oo. Mabilis din mag-subside. Yung noon kasi talagang hanggang liig, lagpas tao. Tama, oo. Pero ngayon, medyo kalat lang siya, pero hindi ganoon katindi. Oo. Balita ko ngayon, Marikina, hindi ganong binaha. Hindi gaano. Ito ba yun? Hindi gaano. Hindi gaano. Kasi sa tindi ng ulan ngayon, kung noon yan, mas grabe. Oo. Baka yan yung mga epekto ng mga walang ghost project. Kasi okay na eh. Okay na ba, Marikina? Sa Taguig, okay ba? May baba? Meron din at pero hindi ganoon katindi. Hindi ganoon katindi. Kahit sa naman sa iba't ibang parte ng Pilipinas na hindi ganoon katindi. Okay. Pero kamusta yung mo kanina, yung speech mo kanina? Muntik na napalakpakan eh. Kasi sa On The Spot, di ba yan yung show natin? On The Spot, meron tayong Own The Spot. Yes. So kung meron kang pinaglalaban, pwede mo doon sabihin. Napaglaban mo ba naman? Hindi masyado. Mamaya. Pero ang punto ko doon sa On The Spot, mahina talaga yung defense ni Sara Duterte. Anong sa tingin niyo dyan? Hindi, yun nga yung sinabi mo. Kaya lang, gusto kong i-take note na alam mo naman yung mga defense ni Duterte. Galing yan sa malaking law firm. Di ba? Narvasa. Yung Narvasa. Alam mo naman, pag sinabing Narvasa yung law firm, medyo matatakot na yung kalaban eh. So, hindi natin malaman kung ano ba itong ginagawa nila. Strategiya lang ba yun? Or totoong nagtatanga-tangan? At saka, yan ba parang strategy ng mga Gen X, Millennial, di ba? Sabi nga ni Cheese, di ba? May generational divide. Si Atty. Kapunan at saka yung mga defense lawyer. Parang tayo, may generational divide. Ito, si Pedro Yap at saka ako. Di ba? Ako bata. Kaya hindi magkaintindihan eh. Saka kung titignan mo yung credential netong si Christine Ferrer, medyo maganda rin naman ang credential Totoo niya. yan. Malalaki yung kaso na naipanalo. Yung billions of pesos na tax compromise sa BIR ng Mighty Corporation, napanalo niya. Siya pala ang lawyer siya ang lawyer nun. So yun ang ganda points niya. And CPA lawyer siya. So pinag-uusapan natin, confidential funds, syempre, commission on audit issue yan. So alam niya talaga yung issue. So magandang background niya. Pwede rin kasing isa pang factor doon. Syempre nakalaban niya dyan si Atty. Kapunan na medyo, alam mo naman, senior lawyer yan. At medyo talaga namang matatakot ka pag yan nakaharap mo eh. Idol niya nga raw eh. Okay. Actually, kinain siya ng buo ni Atty. Kapunan eh. Masyado kasing emotional si Christine based sa kanya mga pagtatanong sa witness at sa pagsagot niya kay Atty. Kapunan. Parang emotional siya. Baka nga kasama na rin yung intimidation. Na-intimidate siya. Na-intimidate siya. Kasi hindi masyado makaporma eh. Ano daw yun eh, style ng mga abogado, yung tinutok-tok-tok mo yung podium kung saan nakaupo yung witness. Kasi parang tinatakot mo yung witness eh. Eh kung yung witness hindi abogado, syempre, lalo na kung ordinaryong tao yan, ano mararamdaman mo, di ba? Pinipressure ka, tinutok-tokan mo ng ballpen yung ano. Tsaka doon mo makikita yung may experience sa hindi gano yung experience. Kasi si Atty. Kapunan, matagal ng abogada yan eh. Iba't ibang klase, malalaking kaso na ang hinawakan yan. Compare dito kay Atty. Christine. Tama. Kaya sa tingin ko, pagdating sa experience, lamang na lamang si Atty. Kapunan sa kanya. Kaya kinain siya ng buhay. At saka yung ebidensya. Kung titingnan natin yung ebidensya, talagang baon na baon si Sara Duterte. For example, Yes, yung correct. nag-Superman, di ba? Yung acknowledgement receipts. Superman. Iba't ibang parte ng Pilipinas, nagawa ng isang disbursement officer, napuntahan niya lahat ng mga lugar na yan. Di ba? Kaya ako naniniwala ako na malakas ang ebidensya laban kay Sara. Kasi napakadaling i-debunk niyan eh kung talagang kinurakot yung pera. Napakadaling i-debunk yan. Ipakita ang resibo. As long na wala kang ipinakitang resibo, kahit anong klaseng depensa ang gawin mo dyan, hindi mo madidepensahan yan. Kasi resibo ang pinakabasihan dyan. Bibili ka ng gamot, bibili ka ng equipment, walang resibo, malaking katarantaduhan yan. Ako alam mo ang take ko dyan guys, etong si Atty. Ferrer, sa totoo lang, kahit gaano siya kagaling, kasi alam mo sa totoo, yung experience, talking about experience, 15 years yung experience niya eh. Kahit paano malaki din naman. Pero nahirapan talaga siya na i-cross-examine etong si, yung COA, Sailin. si Miss Sailin. Kasi nga,
magaganda yung ebidensya pinakita eh. Kahit anong paikot-ikot ang gawin niya. Ang tagal ng cross-examine niya eh. 4 hours ang kanyang ginawang pagko-cross-examine. Nahirapan talaga siya. Dahil paikot-ikot lang, ang bottom line, yung document pa rin, ang ebidensya Uuwi na pa rin ang sa hirap dokumento. i-debunk. Yes. Kasi di ba, the document is the best evidence. Yun ang sabi ng Correct. mga lawyer. So, mahirap talaga. Ini-intimidate niya si yung COA, yung Si witness. Atty. Ini-intimidate Sailin, niya. Pinapaikot-ikot niya yung tanong. Pero tulad nga ng sinabi ni Kuya G, at the end of the day, sa dokumento pa rin ang punta. Ano yan eh, ako walang question eh, naniniwala ko 100% no, talagang ginawa ni Sara Duterte yung kasalanan kasi yun din ang sinasabi ng ebidensya. Unfortunately, sa kabilang side ng isip ko, sinasabi pa rin na political kasi ang impeachment eh. Kung regular na korte lang yan, halimbawa nasa Sandigan Bayan o sa Supreme Court yan, yung mga justices dyan, magdidesisyon based on the merit of the case. Correct. Based on the evidence presented. Ang problema itong impeachment, kampihan eh. Magde-decide si Robin Padilla. Diba, Robin Padilla. Anong alam ni Robin Padilla? Paano niya mababalanse? Alin yung tama at hindi? Tsaka walang kakonek-konek yung mga tanong niya, no? Ito ha. Eh di, nakaupo kami ron, di ba? Tapos nakikinig tayo. Nung tinawag niya si Robin Padilla para magtanong, alam mo sabi ni Kakopi, Melo, may pagkakapirahan na naman tayo. Kasi alam namin, nasablay ang isasagot ni Robin Padilla. Yung itatanong niya. Yung itatanong niya. Grabe, Bakit tayo magkakapera? Kasi sa content. Ikaw content namin yung katangahan ni Robin Padilla. Magbabiral na naman. Magbabiral na naman yan. Nagbabiral lagi. Kasi bopuls talaga si Robin Padilla. Eto pa, nung nakaraan nga, nasa Senate kami, umupo si Atty. Panelo doon. Sa table natin. Sa table namin, umupo si Atty. Panelo. Ngayon, gusto kong subukin si Atty. Panelo eh. Hindi yung pagiging abogado niya ha, yung pagiging DDS niya. Kasi ako naniniwala kapag naging DDS ka, nagiging bobo ka eh. DDS talaga siya, no? Oo. DDS talaga. Gusto kong subukan si Atty. Panelo. Tinanong ko si Atty. Panelo. Sabi ko, Atty., anong masasabi mo kay Robin Padilla na sinabi niya komunista siya? Ang sagot niya, alam mo ba ang unang-unang komunista ay si Jesus? Naku po. Sabi ko, mas maganda pa itong si Atty. Panelo. Sumayaw na lang ng giling-giling. Mag-TikTok na lang. Mag-TikTok na lang. Paano magiging komunista si Kristo? Sabi nga ni Kristo, sundin nyo ang namumuno sa inyo. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. So, asan ang pagiging komunista doon na tinuturuan ka na sumunod sa gobyerno? Unlike kay Robin Padilla, hindi lamang gobyerno ang tinututulan niya, kundi binabagsak niya ang Pilipinas dahil sa kabobohan niya. May pang-reels na yan. Hindi kasi minsan, alam mo, sa tingin ko lang si Robin, feeling ko ini-enjoy niya yung pagtatanong niya ng nasa podium eh. Dahil nga yung pagiging number 1 niya sa ranking ng mga senator, ini-enjoy niya. Kaya yun ang ginagawa niya. Paulit-ulit eh. Katulad nito, nagtanong na naman siya. Itong huli, di ba? Dito sa latest witness natin. Tinanong na naman niya kung taga saan. Taga Baguio daw. Yun na naman, doon na naman pupunta ang tanong eh. Ang dami. Taga Baguio, saan nag-aral. Doon na naman. Wala kinalaman doon sa merit ng kaso. Oo nga, wala talaga kinalaman sa kaso. Pero doon siya minamahal ng masa eh. Di ba? Yung pagiging liber-lover boy niya. Buti hindi niya tinanong na, sinabi na, alam mo ba, may naipasa na akong batas? Pero ang saklap niyan, parang sila ni Mariel, di ba? Yun nga. Si Mariel, ini-insist niya na nakapasa si Robin Padilla. Sinungaling pa si Mariel. Sinungaling sa pa. kulungan. Paano siya nakapasa ng batas? Nakakulong siya. Ibang babatas ba siya that time? Hindi naman. Nilagyan niya ng palusot yun eh. Pero napakalaking kasi binago niya lang yung sinabi niya eh. Yung konteksto. Yan ang sinasabi ko na kapag kadikit mo bobo, nagiging bobo ka na rin. Pasensya na Mariel ha. Dati bilib ako sa'yo, nag-hep-hep-hooray ka eh. Pero ngayon, talagang nahawa ka na sa kabobohan ni Robin Padilla. Balik tayo kay Robin Padilla. Yung pinupunto ko doon, kahit napakatibay ng ebidensya, kung si Robin Padilla ay magdidesisyon, wala na. Kung si Alan Peter Cayetano, alam mo naman si Alan, ang loyalty niya sa mga Duterte. Kahit balik-baliktarin mo yan, sabi pa ka ni Robin, ang dugo niyan Duterte. Si Pia Cayetano, form of resistance niya yan eh. Boboto yan pabor kay Sara Duterte dahil tutol siya sa majority ng Senado. So, pero ka, Coffee, malayo pa ang boxing. Sabi nga, hindi pa tapos ang boxing, di ba? Kumbaga, nangangalahati pa lang ang laban. Kaya, marami pa ang pwedeng mangyari. Alam mo naman, political ito. So, ang desisyon ng mga senator judges natin ay magdidepende sa opinion ng taong bayan sa mga nangyayari. So, at tignan pa rin natin. Marami pang makukulong. ng mga senator. Sino ba ang next in line dyan? Si Robin Padilla. Si Loren. Pinangalanan ni Si Robin Padilla. Mamaya pag-usapan natin yan. Si Loren Ligarda. Si Senator Loren kasi hanggang ngayon hindi pa rin umuwi. May sakit kasi. Di ba 3 days lang yan hanggang August 5? Paano yan? Expired na, hindi pa rin umuwi. Ang senador kasi hindi mo kailangan ng travel authority.
Wala, papaalam ka lang, di ba? Oo. Unlike other government Papaalam officials. sa Senate President. Papaalam ka lang. Pero meron date siyang binigay doon sa kanyang pagpapaalam. Extend lang siya. Pero ako, wala siyang binabiolate. Naniniwala ako naman na si Loren Legada uuwi yan. Ang hindi uuwi si Libiste, yung anak niya. Yung anak niya. Kasi ang balita ko marami raw property yan sa ibang bansa eh. Bumili na raw yan ng mga bahay doon. Kasi billionaire siya, multi-billionaire siya eh. So pwedeng doon na raw. Yun lang ang balita ko, naririnig ko. Pero paano uuwi si Senator Loren Legarda kung pag uwi niya dito, tsaka isasampa yung kaso? Di ba ganun ang style ng Kung tingnan natin ombudsman? yung time frame, sige. Nasa preliminary investigation. Kapag nasampa na kasi sa preliminary investigation, usually bibilang ka dyan ng 15 days. Kasi time to respond yan eh. 15 days. After 15 days, nire-review yan, plus 5 days siguro. Office hours 20 days. After that, kung ma-establish na yung certainty of conviction, isasampa na sa korte. O siguro, pag nasampa sa korte, mabilis kumilos ang Sandigan Bayan eh. 3 days lang, na-determine yung probable cause. So ilan lahat yan? Mga isang buwan, kulang-kulang. Mga 23 days. 23 days. Pero alam mo naman ang ombudsman, kung minsan pwedeng mapadali, pwede rin mapabagal. Depende. Depende yan. Tingin ko yung kay Loren mapapadali. Kapag umuwi. Hindi kasi tandem yung ginawa nila mag-ina eh. Tandem eh. So, kumbaga nakakatch ng attention ni Remulla yun eh. Depende sa bigat ng kaso. Baka magalit sa atin ng ombudsman. Hindi, kasi sa ngayon, hindi pa yan papailan eh. Kasi syempre pag pinailan mo, lalong hindi uwi. Di ba? So sa ngayon, easy lang si ombudsman. Pero pag umuwi na yan, tingin ko bibilis ang pagpail ng kaso. Tsaka ito regarding dun sa kay Sara Duterte, pinalalabas ni Sara Duterte na ito ay bendalo. Yun ang nangyari. Okay, Pero para sa akin, hindi bendalo ito eh. Dahil ang COA, binigyan sila ng 180 days para mag-response doon sa issue nila na resibo. Since na wala silang naipasang resibo sa loob ng 180 days, so hindi pagbe-bend ng law yun. Due process yun. Di ba? Kung may resibo ka, ba't di mo ibigay? Tulad nga na sinasabi ko, napakasimple yan. Resibo, ilabas nyo. Wala talagang mailabas. Wala nga ni. Wala talagang mailalabas dyan na hard evidence kasi wala talaga. Pinaikot-ikot nila yung batas. Akala kasi ni Sara, she can get away with everything. Kumbaga kampante kasi siya eh, no? Kasi ganun noon eh. Sabi nga niyang kanyang tatay, di ba, si Inday Sara Bratinella. Worst diba? pa sa kanya. Hindi niya ina-expect na ganito mangyayari, natututok sa kanya at may impeach siya. Pero gaya nga ng sinabi ng kanyang mga DDS, di ba? Wala silang pakialam kasi political nga ang impeachment. Pwedeng hindi siya ma-impeach kahit na nagsusumigaw na ang mga ebidensya laban sa kanya. Tingnan mo, ganito gumawa ng pera si Sara Duterte. Ultimo yung ocular inspection, let's say may mga events siyang pupuntahan. May pupuntang mga security niya doon, mag-ocular ocular inspection. Palalabasin nila, confidential fund ang ginamit ron. Hindi lang naman confidential fund ang pera ng Vice President. Meron talagang pondo para doon. Yung pinupunto kasi nila, parang kailangan mas-secure o yung safety ng Vice President. Yun nga yung purpose kung bakit ka may VPSG ka diba? Exactly. So doon kinuha yung confidential fund. Pinalalabas. Ang nangyari nga, double dipping. Ang ginawa kasi nila, imbis na doon kunin yung budget doon sa kanyang mga security. Nasa MOE niya yun. So doon kinuha, tapos kinuha pa sa confidential fund. So dalawang beses. Doble. Grabe. At saka yung mga ibang ginastosan, halimbawa, appreciation night. Alam niyo naman sa media, di ba? May appreciation night. At alam niyo kung anong ibig sabihin ng appreciation night para hindi mo kami tirahin. Ganun ba yun? Kasi tagal din ako sa media, no? Halimbawa, may isang politiko, invite ka niya parang Christmas party, appreciation night, bibigyan ka ng award, tapos bibigyan kayo ng mga paraffol, tapos pag uwi niyo, may mga giveaway. So yun yung ginastosan sa confidential funds. Doon kinuha. Which is hindi allowed yun. Yung mga Christmas party, kasi hindi rin tumutugma. Nauna mo na yung gastos bago yung reimbursement. Bawal yun. Oo, yung pag-cash advance. Oo, bawal yun. So alam mo talaga na mali. Alam mong hinokus-pokus nila yung budget. Walang question doon. Ang problema dyan, kahit na mali yan, yung mga DDS, paniwalang-paniwala pa rin kay Sara Duterte. Tingnan mo itong issue ng gamot na ito. Ang narrative ng mga DDS, na, napunta naman pala sa gamot, hindi man pala napunta sa pagnanakaw. Oo, napunta naman daw sa tama. Oo, ito ang punto naman dyan. Asan ang katibayan ninyo na napunta talaga sa gamot? O ginawa lang dahilan yung gamot para nakawin yung pera? Walang resibo nga ni. Hindi, regardless kung nagawa talaga yan. Regardless kung nagawa talaga. Yes, oo. Bawal pa rin. Kaya nga tayo may guidelines eh. Bawal pa rin. Yung guidelines kasi may ibang budget na inilaan para doon. Nagiging double dipping nga. Nagkakaroon ng duplication. For the sake of argument na lang, tanggapin ko na nga yung katangahan nila eh. Asan ang ebidensya nyo na ipinambili talaga yan, ang gamot? Kasi nabasa ko rin yung punto ni Attorney Harry Roque.
sabi niya, yun naman pala napunta naman pala sa kaayusan yung confidential funds, hindi kagaya daw ng ibang budget ng flood control, ninanakaw, etc. Regardless, mali pa rin. Correct. Pero yan, alam mo, given na yan talagang hindi mo na mabebend ang paniniwala ng DDS dahil ganyan na yan. Pero good thing is, ang alam ko, lumiliit na yung kanilang numero. Hindi na katulad na makapal pa rin ang numero nila. Kasi meron ngayong bagong nilabas na ratings ang Okta. Medyo delikado ang numero ni VP Sara. Tandem ni ni Lenny at saka ni Oo, Tulfo. medyo bumaba. Lakas, alam na sila. Lumamang na nga yata si dating Vice President Lenny. Mas lamang na sila. Yung survey na yan, nasakop ng impeachment. So kahit paano, numinipis na ang numero ng mga DDS. Hindi na gano'ng makapal ngayon Hindi na na mag-DDS. Ang makapal na lang yung mukha ni Sara. Yun lang. Yun na lang ang makapal na. Pero mo, wala siyang pakialam sa nangyayari. Kasi parang paniwalang-paniwala ni Sara na dahil sa mga bobong mga DDS senator na yan, judge, na mananalo siya. Kasi numbers game nga naman yan. Hindi na usapan dito yung ebidensya mo at dokumento at hindi na rin dito usapan kung magnanakaw si Sara o hindi. Pero sa ngayon, kung susuriin natin, ilan ba ang numero ng senator judges natin ngayon? 20? Kailangan mo na, kailangan mo ng 16. Hanggang ngayon, yun pa rin, di ba? Yun pa rin, kasi hindi pa, Wala pang desisyon. Wala pang desisyon. Pero I think 16 talaga. 16 talaga. Unless At matanggal yung... ang majority is 13. Ibig sabihin, tatlo na lang. Tatlo na lang. Para ma-impeach si... Sino yung posibleng tatlo? Balita ko may alam ka kung sino yung posibleng tatlo, Sino ba? Hindi, ang mga posible. Mga Si posible Robbins naman. at yung dalawang Wala yan, Cayetano, wala na. Pultado na utak ng mga yan. Mga solid na yun. Hindi mo na Pero si Mama Alan, hindi mo masabi. Kasi sa history niya before, alam mo naman, medyo nagbe-bend din yan. Hindi, kasi nung panahon ni Duterte talaga yan Even yung panahon ni GMA, panahon ni Ninoy, bago-bago isip pa rin yan Depende sa ihip ng hangin. Depende sa offer. May kaso pa siya ngayon. Kaya nga. So, malay mo naman. Ang diba? magkapatid na Villar, baka naman. Nakikitaan ko ng yung magkapatid na Villar. Kasi grabe rin ang kaso dyan. Oo nga. Si Senator Bongo, pwede rin. Kasi nananahimik ngayon Senator Bongo, parang medyo... Ako 100% nalalabuan kay Bongo, definitely acquit kay Sara Duterte. Acquit yan. Iboboto niya. Kasi out of out of respect sa tatay. Hindi lang yun. At sa DDS din. Maraming multo si Bongo. Ano ibig sabihin multo? Mga nakaraan. Ako hindi. Pwede rin siyang magpa-impeach. Kasi remember, si Inday Sara at saka si Bongo, they're not looking straight eye to eye. Kumbaga, at saka beneficial din sa kanya yun. Pero siya maging panlaban ng DDS kung sakali matanggal si Sara. Exactly. At siya ang magiging parang frontrunner ng DDS. Pero sa mga nakikita ko mga DDS na nasa taas, hindi nila parang nire-recommend si Bongo. Mas nire-recommend nila si Robin Padilla at saka si Baste. Pansin mo? Kasi possessive ang mga Duterte. Pero si Kailangan Bongo, Duterte pa rin diba? talaga Oo, nararamdaman nila na si Bongo parang babaliktad. Hindi, isa pang malaking problema dyan, pre. Paano kung doon sa 13 may kumalas? Kasi may mga nababalitaan din ako Yes, part of the majority yan, pero not necessarily naboboto sila to convict Sara Duterte. Yes, naisip ko rin yan. Na bakit tayo masyado nakafocus doon sa minority na pumunta sa majority? Paano yung mga nasa majority na babaliktad? Pwedeng kumalas. Kasi remember, kung tatagal tong impeachment, halimbawa December, January, ongoing, feeling ko hanggang March saabot itong impeachment Actually, na yan. nagsabi sa akin kagabi, January daw. O January. O paano yan? Magpa-file na ng magpa-file na ng candidacy. So syempre, itong mga politiko na to, kailangan kung bumoto pabor kay Sara Duterte, kasi manalo man matalo si Sara Duterte, adyan yung DDS support. Diba? Paano kung matalo? At least mandyan pa rin yung support ako. Paano kung manalo? Di naka-jackpot ako. Diba? So yung ganyang mindset ng mga politiko, hindi mo mawawala Merong hiwaga dyan sa pagpa-file ng candidacy kung bakit naniniwala ako na January lalabas yan. Kailangan matapos. Kasi sa January, kailangan matapos para February, kilala na kung sino yung kakasuhan. Depende sa boto mo. Depende sa boto. So, sa tingin ko mangyayari dyan, pabibilisan nila ang takbo ng impeachment kapag bare months na. Dahil kailangan na talagang matapos yan. Dahil next year, sa totoo lang, January, positioning na yan ng mga tatakbong politiko para sa 2028. Lalo na yung mga tatakbo pa ring presidente. Yung mga habol. Di natin alam, di ba? At yung mga magre-re-elect sa Senate. Kaya dapat tapos yan by December. Pinakamatagal na nga yung January, pinakamatagal na yun. Speaking of tatakbo, ito galing sa source. May nagsabi sa akin. At ang nagsabi sa akin, isang vlogger, na si Mayor Magalong raw, kumukuha na ng vlogger. So tatakbo siya? Tatakbo siya bilang senador.
So, watch out kayo. Baka kaya nagpapapogi ngayon si Mayor Magalong at nag-iingay, balak tumakbo bilang senador at kumukuha ng mga vlogger. Huwag lang siya magkakamaling alukin ako kasi kilala ko yung nire-recruit eh. Kaya alam naman nila na kilala ko si Magalong eh. Alam ko kung ano yung sugalan sa Baguio eh. Inikot ko yung sugalan eh. No? Inikot ko yung sugalan sa Baguio eh. Dinidinay ni Magalong. Kaya kaya siya napapahiya kay Jose Claire Castro eh. Kasi diba, yung recent issue ni Magalong, kinocall out niya yung government kasi ang bagal daw ng investigasyon sa flood control. To be fair din naman, 1 taon pa lang nakalipas eh. Nang ideklara yung war against corruption, no? Pero marami nang nakulong. Mabilis. Actually, mabilis ang nangyaring ngayon sa flood Mabilis control. yun. Pero ang problema kay Magalong, sabi ni Jose Claire, kumbaga, tingnan mo yung teritoryo mo. Yung issue dyan ng rock netting, na-resolve na ba yan? Hindi. Yung mga issue ng sugalan na yan, na-resolve na. Kumbaga, unahin mo muna yung bakuran mo bago ka magkakahol sa So marami ding multo pala si Magalong. Pero alam mo yung regarding sa flood control, sa totoo lang, marami ang nakukulong ngayon. Si Presidente BBM, pa-ismail-ismail lang eh. Pakaway-kaway, di ba? Pero ang dami rin palang nakukulong na pala, hindi mo nalalaman. Correct. Kaya yun ang style ni PBBM. Sinasabi nila na mahina raw si BBM. Hindi mahina si BBM. Maghanap ka ng presidente na maraming pinakulong na korap. At malalaking tao. Malalaking tao. Kibuloy, untouchable yan eh. Correct. Si Digong, basta naman, former Actually, yan president nga yung na-realize ko ngayon eh. Dahil dati pag nag-uusap kami nitong si Melo, pag kumakain kami, pag-uusapan namin yan eh. Bukod sa chicks. Parang ang bagal, no? Parang ang bagal. Pero ngayon na-realize ko, si Presidente, pa-ismail-ismail lang talaga siya. Pa-ismail-ismail, pakaway-kaway sa mga tao. Sinasabi niya, pabayaan mo sila. Pero hindi mo nalalaman, ang dami na pala nakukulong, may linilipad na sa dahig at nakulong na rin, at malalaking tao. Oo. Ang pinaka-malaki, pinaka-big fish dyan, si Digong. May issue sa droga kaya si Digong. Natandaan niyo yung magnetic lifter? Di ba napawalang ano yun? Dininay ni Digong yun eh. Wala naman talaga eh. Ang problema kinonfirm ng aso eh. Umupo yung aso. Umupo yung aso dun eh. So, Digong versus dun sa aso. Yung aso, may credibility. Ang pinakamalaking isda na ipakulong ni BBM, walang iba kung hindi si Digong. Balikan ko yung aso na yan. Alam ko yung issue na yan eh. Kasi nasa media ako that time, you know. Itong mga magnetic lifter na yan, yung isa kasi, puno ng droga. Tapos marami yung kasamahan pa yan. So, pinuntahan na, di ba? Kinonfirm, totoo yung kinonfirm ng aso. Bakit credible yung aso laban kay Digong? Yung aso kasi, yung approach niya, scientific. Trained, diba? Trained talaga siya. Hindi siya nagkakamali. Objective yung decision niya. Hindi subjective. Tika, trip ko to. Hindi namumulitika ang aso. Hindi namumulitika ang aso. So, hindi mo pwedeng bigyan ng appreciation. Kaya hindi siya magkakamali. In short, 100% sure siya na may droga yung magnetic. Ang tanong ngayon, nasaan na yun? Nasaan na yung laman nun? Kala ko nasaan yung aso. Hindi na problema kasi doon, nalusutan sila. Isa lang yung nahuli. Tapos pinuntahan yung ibang magnetic lifter, di ba? Wala na laman. Wala na, na-dispose na agad. Napakarami nun. Billions of pesos yung halaga ng mga droga na yun na nakawala. Tapos, di-defend ni Digong. Wala talaga yan, walang droga yan. Imposible. Even yung PDEA that time, PDEA na yun nagsasabi, meron talagang droga doon. Kasi ang ganda nga na explanation nila doon kuha ka ng shabu, di ba? Ihalo mo sa napakaraming chemical, kahit liquid na yan, maaamoy ng aso na may shabu dun sa composition na yun, sa formula. So, dun ako sa aso. Alam mo dahil dyan naniniwala ako dun sa mga sabi-sabi na naririnig ko na di umano raw, nung panahon ni Presidente Duterte, talagang pinapatay niya yung mga drug lord. Maliliit. Hindi, drug lord. Yung mga drug lord na kalaban. Para may ibang mag-lord. Para monopolize. Yun ang sabi, di ba? At kita mo naman yung mga nakapaligid sa kanya, Lord din eh. Di ba? Yung mga nakapaligid sa kanya noon. Kaya hindi mo masisisi yung iba na maniwala dun sa sabi-sabi. Tsaka ang style ni Digong, kapag ayaw niya sa'yo, i-involve ka niya sa droga. Ano yung ebidensya? Oo. Kaya yung mga DDS, okay lang mamatay yan kasi drug addict yan eh. Tama si Mabilog. Di ba? Umalis si Mabilog ng bansa. Tsaka yung Heidelin Diaz, yung Olympian natin, di ba? May matrix sila nakita doon. Paano na-collect si Heidelin Diaz? Ang hirap pa naman nung panahon ni Digong kapag nabanggit ka niya, na involved ka sa droga, kahit na nananahimik ka lang sa bahay mo, nanonood ka ng Pornhub, bigla ka nabanggit ni Digong, ay patay ka na, baka katukoy ka ng barangay. Biglang lambot yun. Sa tigas. Dapat mo, nabanggit ka ni Digong. Nagtataka ka na, nanahimik, biglang babagitin yung pangalan mo, naibulong lang naman, di ba? Marami ka na isa, patay na. 5 taong patay na. Nasa listahan na. Anyway, mag-usapan natin yung kaso. Sige, bubun tayo doon. Si Robin Padilla nabanggit mo at itong si Bongo. Kasi pinangalanan siya ni Bunuan. Dating DPWH Secretary. So, nagsalita na, kumanta na si Nagsalita na siya. First time. Pumunta siyang Sandigan Bayan. Tapos ang kinukot ni Bunuan doon, may pinasa sa akin si Yusek Bernardo eh. Ito yung listahan ng mga projects eh. Andun yung mga ni Robin Padilla. Documented yun. Siyempre.
May ano yan, may yung papeles na yun na listahan. At doon yung pangalan ni Bongo at ni Robin Padilla na beneficiary din ng infrastructure projects. May sinasabi kasi dyan na ito daw si Bonoan, yung panahon na may yung panahon na Senate President si Senator Mix, di ba? Isa din doon yan. nangyari yun. Dahil meron daw yatang parang leadership Fund. parang appreciation fund din yan. So leadership fund na binibigay sa kanila kapag nagtuturo sila ng mga proyekto. At 500 million ang worth ng pondo na yun per individual, per senator. Kaya medyo malaki-laki. At medyo marami na nang umaray. Si Senator Mix umaray na. Di ba? Sinabi niya, nag-deny na, nagpaliwanag na tungkol dyan. Nagpalusot na. Nagpaliwanag. Nagpaliwanag. Kaya ano yan, medyo yung balitang yan, yung pagsasalita ni Bonoan, may epekto yan sa ano? May Sigurado. epekto yan sa impeachment, sa desisyon nila. Kasi ano to, kumbaga warning to no? Warning. Alam nyo na. Or else. Kasi para sa akin talaga, dapat humatol sila ayon sa ebidensya at dokumento. Yun ang ideal. Yun ang ideal. Pero ang mangyayari niyan, hahatol sila base sa Isa kaso. base sa takbo ng opinyon ng taong bayan. Sa ngayon, katulad yan, exactly yung 4 hours na pagko-cross-examine ng defense, nakaka-boring yun. Boring nga eh. Sinasadya nga raw, sabi ni, yung kausap Kaya natin nga kahapon, pwedeng eh. style yun eh. Kakopi, Melo, pwedeng style yun ng defense na maboring yung taong bayan kasi wala na silang magagawa, talo sila sa ebidensya. So doon na lang sila babawi na huwag yung panoorin to para walang content, walang pag-uusapan. And I think effective Diba? sila dun. Effective sila dun. Kasi marami yung kakilala. Na hindi na pinanonood. Bore na. Kaya baliwala yung ebidensya. Walang alam. Kaya kahit na nagsusumigaw yung ebidensya, walang resibo eh. Naboring kami. Wala kami pakialam dyan. Kaya style din ng defense yan. Kasi wala silang magagawa. And pansinin nyo yung narrative ng mga DDS. Kasi ginagawa natin yan, yung mga solidified na narrative, eh, no? Iisa lang ang narrative nila eh. Binaluktot yung batas. Unconstitutional yan. Even na may ruling ng Korte Suprema, sasabihin ni Sara Duterte, binend yung batas, bend the law, di ba? Yun lang, political persecution. Doon lang sila naglalaro. Ginagawa nila sa amin to dahil inaapi kami. Yun lang. Tinetechnical nila. Kino-question nila ang kredibilidad ng witness, sabay itinetechnical nila. Pero pagdating sa pagsagot sa mga ebidensya, hindi nila sinasagot ang ebidensya. Meron yan, kaya sa taga-COA, no? Ang hinahanap ng abogado niya, meron bang memo na inutusan ka na mag-imbestiga? Na i-audit mo yan? Di ba common sense yan? Given yun eh, given. Opisina nyo yan, yung trabaho nyo, yung audit mo talaga yan. Yung magkaroon question, alam mo na nga eh. Tama, pinapatagal lang talaga. Delaying tactics lang. Pero hindi pa nilalabas yung eto ngayon, yung bank account. Wala pa kasi ano pa yan eh. Sa next article pa yon. Oo Yung nga, unexplained yun nga. wealth, doon pa ilalabas yun. Pero tinanong ko si Kong Luis Tro na kung napatunayan ba na peke yung pirma, pwede na bang ma-impeach si Sara? Ang sabi niya dito pa lang sa Article 1, pwede nang ma-impeach si Sara. Pag pinatawag nila ang NBI at nakita yung mga pirma ay iisang tao ang pumirma, iba-ibang pangalan, ano na raw yun para ma-impeach si Sara? Pero Ayun nga mangyayari kailangan yan. tapusin. Pero alam mo, at the end of the day, public opinion pa rin ang mananaig dyan. Kasi nga political yan. Lalo na, August na ngayon, ilang linggo na lang, papasok ng bare months. So, sa September, Maritza na October, yan. November. Mag-Christmas. Ang bilis. Ang December, bilis na wala na panahon. yun eh. Kaya, 3 months. ano ibig sabihin, political season, election season na naman. Alam mo naman ang mga politiko, magde-decide yan. Siyempre, kailangan doon tayo sa maramihan. Dahil yun ang boboto sa kanila, pabalik eh. Kailangan manalo muna ulit bago yung totoong mangyayari. Manalo muna at maupo sila. Yun ang kailangan. At kailangan nila yung taong bayan, yung massive na taong bayan, yun ang kailangan nila para sa boto. Kaya yung desisyon nila dito sa impeachment, base sa tao. Wala silang pakialam sa ebidensya. Totoo yan. Ako naniniwala ko, very powerful ang tao kasi at the end of the day, sila yung magdidesisyon eh. Kung iboboto ka eh. Kung ikaw ay politiko, alam mo yan eh, survival mo yan eh. Di ba? Kumbaga, a matter of life and death yan eh. Kinakailangan ako iboto ng tao. Kailangan maupo ka muna at manalo. Tsaka ka na gumawa kung anong tama at mali. Okay, so i-shoutout din natin. Nandyan sila si Gina G, Presi, Rodmark Asuncion, Ellen Blag, Haitso Rodrigo Felipe, Tito Carpio, Mereluna Yurag, Len C, Haitso Tarhata Pagaryungan. I-shoutout natin si Maria Mindasiplon, Lorelei Bernardo, John Dumlao, Ana Cordoba, Emma Magdael. Nandyan din si Encarnacion Caratao and Haitso Benji Sumailo. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much!
At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, sa araw na ito ay buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo. Patuloy mong gabayan ang aming bansa at bigyan ng karunungan, lakas at tapang ang aming mga pinuno upang ang bawat kanilang desisyon ay maging para sa kapakanan ng sambayanan. Ilayo mo kami sa kaguluhan, kasinungalingan, galit at anumang panganib na maaaring makasama sa aming bayan. Panginoon, buong puso naming hinihiling ang iyong proteksyon para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo siya saan man siya naroroon. Ilayo siya sa anumang banta, panganib, masamang balak at kapahamakan. Palibutan mo siya ng mga taong tapat, maaasahan at may mabuting hangarin. Bigyan mo siya ng malinaw na pag-iisip, matatag na puso at karunungan sa bawat desisyong gagawin niya para sa Pilipinas. Naway manaig ang kapayapaan, katotohanan, hustisya at kabutihan. Sa iyong mga kamay namin ipinagkakatiwala ang aming Pangulo at ang buong bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM,
payong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw ay buhay.